Magandang gabi mga par. Welcome back to my channel again. Uy, may pulis dito sa building na kabila. Parad ng pulis mga par. Ay, problema dyan. So, yun. Meron tayong ibabalita sa inyo mga par, or meron akong ibabalita sa inyo mga par, no? O, hindi lang tayo puro sabi nga nila negative sa Canada, no? O, hindi naman tayo, hindi ka sinasabi na yung mga content natin negative. Yun lang ay ano mga par, karanasan natin, no? Sinishare natin sa inyo, no? Meron mga masasayang mga pangyayari, meron din namang malungkot o mas maraming mga struggle mga par, no? Lalo na sa natin, sa status natin. So, ayun, ngayon ano naman, good news naman tayo mga par, no? Mayroon akong babalita sa inyo, no? Pero bago yan, intro muna tayo mga par. Ito, Davao del Sur, nandito. Oh, Canada! Anong oras na ba mga par? 8:41 ng gabi mga par. Naglalakad-lakad tayo, medyo madilim na, no? Pero dahil naka-insta tayo mga par, dahil naka-insta tayo mga par, paliwanag pa rin to kahit paano yung ano natin. Gusto ko rin maglakad-lakad, kasi para matunawan din tayo mga par, no? Bus. Yeah, kahapon mga para meron tayong upload, naglakad tayo sa 4 kilometers walk. Wala tayong mga par, no? Maramdaman na kahit Di si Mrs. na sabay sa atin, no? Ina-encourage ko kasi siya na maglakad talaga, no? Basta pwede lalakarin, wala namang inahabol na oras, no? Mas maganda maglakad mga par. Yan, dito nga sa Canada, napakaganda maglakad. Sa totoo lang mga par, tulad nito, ako lang mag-isa rito, pwede ka tumakbo, maglakad, no? Nasa sayo. Kaya ayun, hindi mo na kailangan pumunta ng gym mga par, no? Dito lang sa labas, lakad ka lang, ayos na. Hindi mo naman kailangan magpalaki na katawan. Kung gusto mo magpalaki, so syempre pag-gym ka mga par. So ayun lang. Ayan na pala yung building namin mga par. Kita pala talaga ako rito. Pagka nagano pala ako, kita ako rito, you know. Kita ako pagka nakaupo ako doon sa kwarto ko mga par, yung tinutulugan ko. Siyempre gusto ko na i-shoutout pala, palaging nanonood sa akin, yung aking tatay, no? Rogelio Villarico Senior, no, na nasa Digos, Davao del Sur mga par, no, lagi ang nanonood sa akin. Kaya pa, shoutout din sa kapatid ko syempre, Tornere Vlog,
Meron siyang Facebook. At meron din siyang YouTube mga par, no? Mga kabuhay probinsya naman yung kanyang mga content, no? Kaya shoutout syempre sa akin nanay, no? Shoutout din kay Sonia Villarico. Nasa Digo City rin, Davao del Sur mga par. Sa aking mga kapatid, no? Sarah Jane Villarico, shoutout. Kay Butchay, shoutout. Kanyang anak. Mayroon na tayong isang kaibigan mga par na extend yung kanyang work permit mga par, no? At bigyan ko lang kayo ako ng konting sa kung paano siya nakapunta rito sa Canada mga par, no? Nakapunta siya dito through LMIA mga par, no? At isa siyang welder. At pumunta siya rito, nakapasok siya. Hindi ko lang alam kung kasabay ba niya dumating yung kanyang asawa. Pagkakalam ko lang kasi sa LMIA, hindi pwede munang magsabay, no? Hindi mo pwede isabay ang yung pamilya, no? Baga pagdating mo dito, siguro after mga 4 months kung hindi ako nagkakamali mga para, pwede mo nang i-ano yung asawa mo, no? Kung hindi ako nagkakamali mga par, kasi yun na yung pagkakalam ko. Tapos yun nga, 2 years yung kanyang kontrata mga par doon sa employer niya. And yun nga, matatapos na nga yung 2 years niya this year. And nag-apply sila ng extension, no? Work permit extension again mga par, yung in-apply nila. Kasama rin yung kanya misis no, sabay. And good news mga par, no? Nabigyan sila ng 3 taon mga par. Piruin mo yun, 3 taon na work permit extension, no? At ang taong yan, at ang tao na yan mga par ay si Chris Chopper in Canada. So par, Chris, congratulations sa inyo, sa inyong mag-asawa, no? Napaka bless, no? Napakabait din kasi ni Par Chris mga par, mag-asawa na yan, no? Talagang diba, nabibless talaga pagka mga mababait mga par, nabibless talaga yan, no? So di ba, kahit sa paghihigpit ngayon mga par, no? Alam naman natin ngayon na talagang mahigpit, di ba? Pero nakuha pa rin nila, no? Yung extension mga par, at 3 taon pa, di ba? Hindi ko masyado kabisado kasi yung LMIA mga par, no? Dahil yun nga, ang ano ko lang naman dyan, 1 year na nga lang daw eh. Merong ano daw mga par, ha? Hindi ko rin talaga kabisado. Kaya nga sabi ko sa inyo lagi na kailangan nyo talagang, hindi nyo kabisado yung ano na yan, kailangan nyo talagang kumonsulta sa mga eksperto mga par, mga immigration consultant, no? Napaka-importante yun. Napaka-importante yun mga par. Napaka-importante nun mga par, dahil silang nakakaalam dyan, no? At yun nga, dahil ano yan eh, yun yung buhay natin dito mga par, no? Dahil pag hindi tayo na-extend, uwi tayo, no? Kaya napaka-importante talaga sa kanya mga par, dahil kung alam nyo yung kwento niya mga par, yan, naging isang welder sa Japan, no? 5 years siya naging welding, 5 years siya naging welder sa Japan mga par. And after that, umuwi siya, nagbilingual siya doon sa ano, parang call center yan mga par, no? Kasi marunong siya magsalita ng Japanese. Ayun, yun yung ginawa niya, no? Nagkaroon ng opportunity mga par na dito sa Canada, kasi welder naman siya. Yung 5 years na experience niya sa Japan as a welder mga par, yun yung ginamit niya. Kaya siya nakapasok rito, direct hire mga par, ha? So nakapasok siya rito. So napakaganda, no? At talagang sumakto sa kanya, dahil kung wala naman siyang experience din mga par, no? Hindi naman siguro sa kukunin din ng employer niya ngayon. At
sumakto din mga par, no, na yung employer niya ay nagsusupport, no, ng PR, ng extension, no, kasi hindi lahat ng employer mga par nagsusupport, no. Yung iba ngang naka-LMIA ngayon uuwi na dahil yun nga, hindi na sila ma-extend, no, hindi na rin magsusupport ng kanilang employer, kasi employer is the key talaga mga par. Dahil pag hindi na nagsusupport yung employer, wala ka na magagawa dahil talagang magano ka, kasi manghihingi ka sa kanila ng may documents kang kailangan, no, galing sa kanila. So kung hindi sila nagsusupport, wala na. Yun ang talagang uwian ng mga paror. Yung iba naghahanap sila ng ibang mga employer dito, no, nagpapakasakali. Sana, no, makahanap sila yung ibang mga kababayan natin. Kung ako naman din ay nandito, no, naka-LMIA ako at hindi ako ma-extend ng employer, parang ganun din ang gawin ko mga par. Maghanap ako ng yun nga, employer na bago na kaya kong suportahan para ma-extend yung aking subok lang naman. Dahil malay mo makahanap ka, di ba? Wala namang mawawala sa mga par dahil pauwi ka na rin naman, no? So bakit hindi mo i-try, no? Kung lalong-lalo na kung solo ka, no? Naghihigpit kayo mga par, nakuha pa rin nila Par Chris, no? At siyempre yung kanyang employer na ma-extend siya. At siyempre nagpapasalamat din tayo dahil napagbigyan sila nung Canada. Siyempre nakita nung may mga requirements kasi mga par, siyempre nakita nung visa officer na talaga namang kompleto at legit, no? Kaya sila nabigyan ng extension, no? Ganun lang naman yun mga par. So ayun, 3 years yung nabigay sa kanila mga par, kaya napakahaba na yan na pagkakataon nila para masikaso yung kanilang PR mga par, no? At dahil din nagsusupport din yung kanyang employer ng PR pathway mga par, no? At mayroon silang kinuha na consultant mga par, no, para mag-asikaso ng kanilang mga papeles, no? Kaya napakahalaga mga par na magsik talaga kayo sa mga eksperto mga par, no? Para talagang masiguro nyo at malaman nyo. Pero syempre kailangan yung kukunin nyo lisensyado, no? At pinagkakatiwalaan talaga mga par. Marami na naman yan ngayon, no? Kung yung amin nga, no? Yung sa amin nga mga par, nagko-consultant din kami, no? Dahil ayaw kong magkamali ako kung kami ang gagawa mga par. Gusto kong mag-consultant na lang para talagang pasiguro tayo at panatag yung loob natin, no? Bukod sa alam natin mga par, nagkonsulta pa tayo sa eksperto, no? So, di ba? So, talagang doble yung ano natin, no? Yung makakasiguro tayo na talagang kumpleto yung ating mga dokumento mga par na i-apply, no? Yun lang naman. So, yun nga, sa panahon kasi ngayon mga par, kailangan na talaga, no? Mahirap na kasi mag-DIY ngayon. Talagang lalo na kung tulad yan, mga extension ng mga par, di ba? Mahirap na kasi yan, kasi once na ma-refuse ka dyan, talaga mas malaki ang magiging problema mo, no? Kaya agapan mo na, kung sa tingin mo na talagang may doubt ka, na hindi ka sigurado, kung nag-DIY ka, kumonsulta ka sa mga mga par, mga kababayan din natin na mga eksperto patungkol dyan sa mga immigration ng mga visa na i-apply natin mga par. So yun lang, no? Congratulations kay Par Chris, super in Canada, at saka sa misis niya, no? At yun, hindi na ako magtataka mga par na susunod na balita niya approve na yung PR nila, no? Dahil talaga namang kumpleto na, nandoon na siya, no? Nagsusupport yung employer, pasok yung trabaho niya sa apply ng PR, no? At yun nga, yung employer ay talaga namang hindi siya pinabayaan, no? Ang ano dyan mga par kasi, kahit naman hindi nila makuha, kung sakali lang, no? Hindi nila makuha, pag gusto silang umextend, i-extend uli sila. Kanya yung employer mga par, sigurado yan, no? Dahil, di ba, in-extend nga sila ngayon. So malamang kahit hindi nila makuha yung PR, kung sakali sa 3 years na yan, i-extend uli sila, no? Napakaswerte, no? Swerte or blessed talaga, no? Si Par Chris, yung mag-asawa na yun. So yun, congratulations sa inyo Par Chris and
sa misis mo. Maraming salamat sa ito nga, cup niya binigay niya sa akin. Maraming salamat. And ayun, yun lang mga par, no? So kahit na naghihigpit, so talagang mayroon pa rin tayong nababalitaan na may ano pa rin, success story mga par, no? Kuha pa rin nila yung kanilang extension. So yun nga, huwag mawalan ng pag-asa mga par. Sabi ko nga sa inyo, gawan yung paraan. And ayun, tiwala lang, and then dasal lang. Kasi once na naipasa nyo na yung mga application nyo, dasal na lang ang magagawa natin mga par. At syempre maghintay tayo kung anong resulta sa in-apply natin. So yun lang mga par, no? Maraming salamat sa inyo. At shoutout kay Boss Elmer and Ate Yeye. Shoutout din kay Kuya Roland at Ate Wanel, no? May laro kami sa Friday mga par. Nanalo kami nung last no? Kuya Mon and Ate Vina, shoutout po. And Kabayan Pedro Roque, no? Shoutout. Kabayan, maraming salamat sa laging suporta, sa laging pag-check sa atin, no? Ni Kabayan Pedro Roque, shoutout. Maraming salamat. So siguro baka par dito ko muna tatapusin ang aking vlog, no? To God be all the glory. We'll see you in the next one. Bye.